Mali yung mga sinasabi nilang 12. Hindi yung 13 palagi yan. Mm. Otra cosa kung namatay yung isa. O Mm. kung namatay, di 23 na lang. O yun, pwede na yung Mm. 12. Dahil wala na eh. Wala na yung mismong senador eh. Mm. Nandyan naman lahat sila. Kompleto. Mm. Mm. Ayan. Pero Attorney Sal, eto meron din nagpahayag din yung isang dating Associate Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio patungkol nga doon sa issue pa rin ng quorum kasi ayon sa kanya ang isang senador na nasa kustodiya o detention dahil sa kasong kriminal ay hindi maaring maglingkod sa publiko kaya hindi rin siya dapat makaboto, makadalo sa sesyon o maisama sa bilang ng quorum at majority vote ng Senado. Kaya ipinunto niya yung mga desisyon ng Korte Suprema sa People versus Maceda at yung Trillanes versus Pimentel kung saan binigyan diin na ang pagkakakulong ay may kakibat na pagbabawal sa pagganap ng propesyon o yung paghawak ng tungkulin sa gobyerno. Tugon din ni Carpio ang dating Senadora Leila de Lima ay nakapaghain ng mga panukalang batas noon dahil wala umanong kumwestiyon dito. Binanggit din niya ang plunder law na nagsasaad ng suspensyon sa opisyal na kinasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan. Your thoughts on this, Attorney Sal? I disagree. Inasalungat ko yung fraternity brand kong yan. Mm. Alam ko niya yung part 2 ng article ko, diniscuss ko yung quorum. Kasi pati yung IBP, pati yung mga deans na, hindi yung binabasa may yung Abilino versus Cuenco. Nagamit kasi nila yon kasi sabi na doon sa Abilino versus Cuenco. Kaya daw yung threshold bababa from 13 to 12. Kasi yun daw at that time, yung isang senador nasa abroad. Yung isa naman daw ay nasa ospital. Kaya pwede yung 12. Kaya nga nagkagulo sila. Pareho ang sitwasyon. 12. Naghalal ng bagong Senate President. Kaya tumakbo sa Korte Suprema. Ang unang desisyon doon, kasi ang naging desisyon 6, 4, tapos 1 yata. Dahil may sakit ba o nasa abroad. Yun ang 6, ayaw desisyonan kasi ang pinail, co-waranto. Ibig sabihin, kini-question nung kabila yung pag-alal doon sa Cuenco dahil kulang nga ang quorum. Para sa kanila, dapat 13. And sabi ng 6 na justices, hindi namin papakialaman yan kasi political question yan. Dapat ang mga senador ang mag-resolve yan. Sila, kayo, hindi kami papasok yan. Pero alam po niyo yung political question will not apply anymore dito sa panahon ngayon. Kasi 1949 pa yun. That was ruled, decided under the 1935 Constitution. Meron pang tinatawag na political question yun na hindi makikialam ang Supreme Court kung ang isang bagay dapat didesisyonan ng sovereign people in their sovereign capacity. Dahil sabi, sila ang dapat hindi makikialam ang Korte Suprema dyan. Noon yun. Pero dahil sa 1987 Constitution, meron na akong tinatawag na pwedeng makialam ang Korte Suprema pag merong pang-aabusong ginawa ang anumang sangay ng gobyerno, anumang opisyalis ng gobyerno. They can come in pag merong grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction. Kaya wala na mga political question na yan. Ngayon, hindi yung totoo na ang ruling doon ay dahil wala yung dalawa, pwede nang bumagsak sa 12 parang quorum. Hindi yung totoo yun. Hindi sila nagbabasa. Ang sitwasyon o doon, merong 4 na nagsabi na pwedeng 12. Kasi daw, hindi mo naman makokompel yung nasa Amerika at yung isa naman ay nasa ospital. Kaya,
Dahil yung sa ospital, pwede mo pang mapaboto, mapadala. Dahil nandito pa sa Pilipinas. Since wala raw sa coercive jurisdiction yung isa, hindi na 24 ang bilang, kaya 23 na. Kaya dapat, pwede ng 12. Yun o ang sabi ng 4. Pero ang sabi ng 4 naman, dahil marami ho sila, di ba? Hindi lang naman sila 6 eh. Ang sabi naman ng 4 ay hindi, masyadong maliwanag ang saligang batas. 13. Kaya mali. O madaling sabi, ang desisyon o tabla. So pag tabla, ay walang desisyon. Tabla eh. Kaya bukas pa rin. O, pero kung ako tatanungin, gaya ng diskusyon ko sa part 2 ng article ko, at saka yung mga interviews ko na sinabi ko na, maliwanag ang saligang batas. The provision on what is quorum or what will constitute quorum in the Constitution is clear, simple, unequivocal, masyadong maliwanag na simple-simple. Ano ba sinasabi doon? Na pagdating sa pag-alal ng mga opisyalis ng Senado, yung mayoriya ng mga miyembro sa Senado ang magiging quorum. Ano ba mayoriya? Ilan ba sila? 24. Anong mayoriya ng 24? Hahatiin mo, pag hinati mo, hindi tabla. 12. Pero pag lalagay mo pa ng isa yung 12, maging 13. Yun ang mayoriya. Kaya, mayoriya dapat. Ngayon, ang sabi nung 4 na justices, hindi yung totoo na may ruling na gano'n. Wala akong ruling na gano'n. 4 magkalaban sila ng ruling. Wala. Walang coercive jurisdiction sa Amerika. Hindi sabi ko sa inyo sa programa. Ang isang senador, hanggat hindi ito nako-convict at tinatanggal ng miyembro ng Senado, pag sinabi na sa Ligang Batas na 24 senador, 24 ho yun. Ikaw may sakit, kung ikaw ay wala rito, ang bilang pa rin ng pag-alal, palaging yun, 24 ang nilagay doon. Wala namang sinabi sa Ligang Batas na pag absent ka, ito pwede. Wala rin sinabi ang sa Ligang Batas na pag nakakulong ka, demanda ka, hindi ka na rin pwede bumoto. Wala rin sinasabi na pag ikay nasa abroad, hindi ka na po pwede bumoto. Ano nakalagay doon? Basta ang quorum ay majority ng mga miyembro. Ilan ba ang miyembro? 24. Ilan bang nahalal? 24. O di ang majority noon, 13. Sobra sa kalahati ng isa. Bakit mo tatanggalan? Ang trabaho nga nila. Hindi ba kaya nga sinasabi ko, yung online, pabor, dapat wag niyong i-deprive, wag niyong tanggalan ng karapatan na mag-participate, sumama sa deliberasyon, sa diskusyon, sa pagsuri. Sapagkat yun ay tungkulin nila, hindi lamang karapatan, tungkulin yun. Talaga yun ang trabaho nila. Kaya nga, high-tech na tayo eh. Pwede na yung nakaraan, yung sinasabing 1949 pa, Diyos ko naman, 70 plus years ago na yun. Hindi na ubra yun, iba na ang isipan ngayon ng mga justices. At saka, halimbawa, yung presidente ngayon, pag-usapan natin. Yes. Si Bato, hindi mo malaman kung saan. Pero sabi nila, wala naman daw record na lumabas na bansa. Magdali sabi, kahit na i-apply mo yung abilino, nandito pa pala siya. Nasa, in fact, kung gusto niya umapir, makaka-appear siya, gaya ng ginawa niya. Yung isa naman, nakakulong. Sabi ni Carpio, nakakulong hindi, unang-una, gaya ng sinasabi ko palagi sa inyo. The constitutional presumption of innocence applies to everyone accused. Pinagpapalagay kang inosente. Kaya nga, mulat sa pulis, estudyante pa ako sa UP College of Law.
Kinokontra ko na yung prinsipyo niya na pinakukulong mo, dinimanda ka lang na heinous crime o serious crime. Sabi ko, hindi. That goes against the very Constitution. Tapos pagpapalagay ka na ikaw inosente, tapos kukulong ka kagad. Kasi daw, nakatumakas, ay madaling gawa ng paraan yan. Di ba sa Amerika, naglalagay ng mga monitoring dyan sa paa mo, dyan sa wrist mo. Hindi ka makakatakas eh. Alalaman ka agad kung nasaan ka. Kaya dapat talaga, hindi po pwede yung dahilan para tanggalan mo ng karapatan na sumama sa deliberasyon o bumoto sa anumang bagay na kailangan kang bumoto. Basta merong kaparaanan na makakapasok ka, whether pamamagitan ng online, o pupunta ka doon, o pwede nga sa telepono, ibigay mo ang boto mo. Sa akin, pwede ho lahat yun eh. Yan ang aking pananaw dyan. Mali. Mali yung mga sinasabi nilang 12. Hindi yung 13 palagi yan. Otra cosa, kung namatay yung isa. O, kung namatay, di 23 na lang. O yun, pwede na yung 12. Dahil wala na eh. Wala na yung mismong senador eh. Nandiyan naman lahat sila. Kompleto.